Mateo chapter 9. At lumunan siya sa isang daong at tumawid at dumating sa kanyang sariling bayan. At narito, dinala nila sa kanya ang isang lumpo na nakahiga sa isang higaan. At nang makita ni Jesus ang kanyang pananampalataya, ay sinabi sa lumpo, "Anak, laksan mo ang iyong loob. Ang iyong mga kasalanan ay ipinatatawad na." At narito, ang ilan sa mga eskriba ay nangagsasabi sa kanyang sarili at ang taong ito'y namumusong. At pagkaunawa ni Jesus sa kanilang mga kaisipan ay sinabi, "Bakit nag-iisip kayo ng masama sa inyong mga puso? Sapagkat alinbaga ang lalong ang mga magaang sabihin, ipinatatawad na ang iyong mga kasalanan, o sabihin magtindig ka at lumundag ka?" Datapwat upang maalaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapamahalaan sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan, sinabi nga niya sa lumpo, "Magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka sa iyong bahay." At nagtindig siya at umuwi sa kanyang bahay. Datapwat nang makita ito ng mga karamihan, ay nangatakot sila at kanilang niluwalhati ang Diyos na nagbigay ng gayong kapamahalaan sa mga tao. At pagdaraan doon si Jesus ay nakita niya ang isang tao na kung tawagin Mateo na nakaupo sa paningilan ng buwis, at sinabi niya sa kanya, "Sumunod ka sa akin." At siya'y nagtindig at sumunod sa kanya. At nangyari na nang nakaupo siya sa pagkain sa bahay, narito ang maraming maniningil ng buwis ay mga makasalanan at nagsirating ang nagsiupong kasalo ni Jesus at ang kanyang mga alagad. At nang makita ito ng mga Pariseo ay sinasabi nila sa kanyang mga alagad, "Bakit sumasalo ang inyong guro sa mga maniningil buwis at makasalanan?" Datapwat nang ito'y marinig niya ay kanyang sinabi, "Ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagawa, kundi ang mga may sakit. Datapwat magsihayag kayo at inyong pag-aralan kung ano ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat hindi ako naparito upang tumawag ng mga matuwid kundi ng mga makasalanan." Na magkagayoy, nagsilapit sa kanya ang mga alagad ni Juan na nangagsasabi, "Bakit kami at ang mga Fariseo ay nag-aayuning madalas, datapwat hindi nag-aayuno ang mga alagad mo?" At sinabi sa kanila ni Jesus, "Mangyari baga nga mga luksa ang mga abay sa kasalan, samantalang ang kasintahang lalaki ay kasama nila? Datapwat darating ang mga araw na ang kasintahang lalaki ay aalisin sa kanila, at kung magkagayoy, mag-aayuno sila. At sino may hindi nagtatagpi ng bagong kayo sa damit na luma, sapagkat ang tagpi ay bumabatak sa damit at lalong lumalala ang punit. Hindi rin nagsisilid ng bagong alak sa mga balat na luma. Sa ibang paraan ay nangagpuputok at ang balat, at nangabububo ang alak, at nangasisira ang mga balat, kundi sinisilid ang bagong alak sa mga bagong balat, at kapwa nagsisitagal." Samantalang sinasalita niya ang mga bagay na ito sa kanila, narito dumating ang isang pinuno at siya'y sinamba, na nagsasabi, "Kamamatay pa lamang ng aking anak na babae. Datapwat halina at ipatong ang iyong kamay sa kanya at siya'y mabubuhay." At si Jesus ay nagtindig at sumama sa kanya, pati ng kanyang mga alagad. At narito, isang babaeng inaagasang may 12 taon na ay lumapit sa kanyang likuran at hiniko ang laylayan ng kanyang damit, sapagkat sinabi niya sa kanyang kalooban, "Kung mahipo ko man lamang ang kanyang damit ay gagaling ako." Datapwat paglingon ni Jesus at pagkakita sa kanya ay sinabi, "Anak, laksan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya." At gumaling nga ang babae mula sa oras na iyon. At nang pumasok si Jesus sa bahay ng pinuno at makita ang mga tumutugtog ng mga plauta at ang mga taong nagkakagulo, ay sinabi niya, "Magparaan kayo, sapagkat hindi patay ang dalaga kundi natutulog." At tinawanan niya siya at nilibak. Datapwat nang mapalabas na ang mga tao ay pumasok siya at tinangnan niya sa kamay at nagbangon ang dalaga. At kumalat ang pagkabantog na ito sa buong lupang yaon. At pagkaraan doon ni Jesus ay sinundan siya ng 2 lalaking bulag na nangagsisigaw at nagsasabi, "Mahabag ka sa amin, ikaw na anak na David." At nang pumasok siya sa bahay ay nagsilapit sa kanila ang mga lalaking bulag at sinabi sa kanila ni Jesus, "Nagsisisampalataya baga kayo na magagawa ko ito?"
Sinabi nila sa kanya, "Oo, Panginoon." Nang makagayoy kanyang hinipo ang mga mata nila at sinabi, "Alinsunod sa inyong pananampalataya ay siyang mangyari sa inyo." At nagdilat ang kanilang mga mata at mahigpit na ipinagbawal ni Jesus sa kanila na sinasabi, "Ingatan ninyong sino may huwag makaalam nito." Datapwat sila'y nagsialis at kanilang inilathala ang kanyang kabantugan sa buong lupaing iyon. At samantalang sila'y nagsisialis, narito sa kanya dinala ang isang lalaking pipi at inaalihan ng demonyo. At nang mapalabas ang demonyo ay nagsalita ang lalaking pipi at nangagtaka ang mga karamihan na nangagsasabi, "Kailan may hindi nakita sa Israel ang ganito?" Datapwat sinabi ng mga Pariseo sa pamamagitan ng prinsipe ng mga demonyo ay nagpapalabas siya ng mga demonyo at nililibot ni Jesus ang mga bayan ng mga nayon na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangangaral ang ebanghelyo ng kaharian at pinagagaling ang sari-saring sakit, ang sari-saring karamdaman. Datapwat nang makita niya ang mga karamihan ay nahabag siya sa kanila sapagkat pawang nangahapis at nangangalat, naggaya ng mga tupa na walang pastor. Nang magkagayo sinabi niya sa kaniyang mga alagad, "Katotohanan ang aanihin ay marami, datapwat kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin nga ninyo sa Panginoon ng aanihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin."